Hi po sa inyong lahat. Ito na po yung pang-apat natin na video para sa ating GTR Supra 150. This time naman po, ang i-install natin sa ating motor ay yung Racing ECU ng Moody 5 pang RS 150. Ito po yung itsura ng ating modified Racing ECU na pang RS 150. Nakalimutan ko na po kung magkano yung bili namin ito, pero sa online po namin ito binili. And sabi ng supplier, match lang daw po ito or fit po ito para sa GTR Supra 150 natin. Siyempre, bago po natin may kabit yan sa ating motor, kailangan po muna nating baklasin yung mga fairings para ma-access po natin yung ating stock ECU. Ang una ko pong ginawa dito, siyempre, tinanggal natin yung cover sa may upuan, and of course yung left side fairing natin, at saka yung part ng tail side cover ng ating GTR Supra 150. Siyempre pati yung sa ilalim o yung engine guard, kasi kasama po yun sa matatanggal kapag tinanggal natin yung left side fairing natin. Basta tandaan nyo lang po kung ano yung mga binaklas natin. Yun din po yung ibabalik natin mamaya pag natapos na yung installation ng ating modified Racing ECU pang RS 150. Ito po yung ating stock ECU. Bali, hugutin nyo lang po ito sa kanyang socket galing sa wiring harness. Kung bibilangin nyo po yung pin nito or i-compare nyo yung pin ng ating stock ECU sa modified Racing ECU, halos parehas lang po. Kaya fit po siya, plug and play po siya sa socket ng ating ECU. Ito po yung difference ng stock ECU at saka nung ating modified Racing ECU. Halos doble po yung laki nila. Pero yung pin, pag binilang o tinignan nyo yung itsura, same lang po siya. Ang kaibahan lang din nitong Racing ECU, meron po siyang programmable button o button na from 0 to 8. Katulad nung sinabi ko kanina, plug and play lang po yung pang RS 150 na modified Racing ECU. So tingin ko pasok din dyan yung ibang brand ng Racing ECU na pang RS 150. Kung meron man available sa Pitch Bike or ECU shop or yung Uma brand. Tinanggal ko pala yung rubber ng ating stock ECU kasi ikakabit ko po siya dun sa dating lagayan, kasi yun na magiging protector ng ating modified Racing ECU once na kinabit natin, since walang kabitan sa likod. Ang gagawin ko po dito, baka gagamitan ko ng zip tie or yung tie wrap para maikabit po natin siya dun sa dating lagayan ng ating stock ECU. Anyways, discard na lang po nung magkakabit or kung kayo kung paano nyo po ito ilagay
dun sa dating lagayan ng ating stock ECU. Saka hindi naman po kasi yan mag-fit pagka kinabit na po natin yung fairings para sa side na to. For sure, sasabit at sasabit po yun. Kaya gawa nyo na lang po ng paraan kung paano siya mag-fit sa loob. Yung hindi gumagalaw or hindi maaalog. Kaya kung titignan nyo, halos ginawa ko na yung iba-ibang position para magkasya yung ating modified racing ECU sa dating lagayan ng ating stock ECU. Kaya ang ginawa kong paraan, katulad ng sinabi ko, nilagyan ko po siya ng zip tie. Kapag itetest nyo na po siya, i-on nyo lang po yung ating ignition key at makikita nyo iilaw po yan. So ito initially nung pagka-on ko ng ating ignition key, ang nakalagay na dyan ay set 1. Pwedeng 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 8 po yan. Bali, yan po yung hahanapin natin kung saan mas stable yung idle at saka kung saan mas maganda yung takbo ng ating motor. So magbe-base po tayo dun sa set from set 1 to set 8. Mamaya ititest po natin siya. Hanapin po natin kung saan yung pinakamagandang andar ng ating motor dito sa Modified Racing ECU pang RS150 para sa ating GTR Supra 150. Ito na po, tatry po natin hanapin. So, yun, katulad ng sinabi ko, para hindi siya mahulog, ginamitan ko siya ng zip tie o yung tie wrap. Initially, nakaset po yan sa 1. From 1 to 8, tinest po natin yan isa-isa para ma-check po natin kung katulad ng sinabi ko kanina, kung saan yung sa tingin natin is mas stable yung minor at mas maganda yung response ng ating engine. Kung mapapansin nyo, ginagawa ko siya isang adjustment on ng ignition, pag na-testing na off ulit ang ignition, tapos on ulit ignition, tapos test ulit. Paulit-ulit lang po yun hanggang number 8, hanggang mahanap natin yung sa tingin natin pinaka the best na settings para sa ating motor. Pero dito sa ating in-installan ngayon, since maliban dun sa Modified Racing ECU, na-installan na po natin ito ng Phyto Ignition Coil FI na terawatt, saka UMA spark plug, and hyper clutch na UMA.
Pagkatapos po nito, ititest po natin kung tumaas yung limit ng ating RPM. Kasi based on experience or based dito sa ating motor, kapag ka nasa red na yung ating RPM, nagka-cut off na yung ating stock ECU. Pero nung kinabit po namin yung modified racing ECU, tumaas po yung limit ng ating RPM. Kahit lumagpas na po siya sa 11, hindi pa po nagka-cut off. Anyway, yung ginawa natin pag-test po dito ay naka-center stand po siya. Hindi pa po namin siya tirinay sa kalsada. Kasi tinesting lang po namin kung hanggang saan naabot yung ating speed na naka-center stand. Although, hindi po siya advisable na gawin kasi as per sa mga kaibigan nating mechanic, mas maganda pa rin na i-testing kapag nasa kalsada or yung may sakay or yung may load yung motor. Kasi masama daw po yung nagtitest ng top speed na naka-center stand, which is pinaniniwalaan naman natin. So, yung ginawa nating testing nito mamaya, which ipapakita ko sa inyo, saglit lang po yun. I hope nakatulong po ako sa inyo, and please like, watch, and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po and thanks for watching.